Next pa. Yung iba sinasabi, yes, sobra po. Wrong spelling yata, sobra. In love ka ba ngayon? Yung iba, sobra po, sobra. Yung iba, medyo lang. Yung iba, hindi pa. Diba? Kanino kayo in love, mga kapatid? A blessed day, a blessed heart day, mga ka-siblings, kung saan man kayo dagyo ng lugar sa Pilipinas o mundo. Kailan kayo na in love? Yun. Kanino kayo na in love? Yun yung tanong eh. Sino dito sobrang in love? Pa-heart react nga dyan. Heart react tayo kasi heart day ngayon. Yung makikipag-date mamaya, yon. Ang ating tanong ngayon ay, what is love for you? Sino pang pwedeng makasagot? Kahit isa lang po. Ayun si Sha. Good morning si Sha. Mga single dyan, mga in relationship, married person, couple, makinig lang po tayo. Please, God, pwede nyo i-type what is love for you. May ano po natin. Yon, para sa akin, sa Bible na ito, ang love po ay 1 Corinthians 13:4-7. Love is patient. Love is kind. It does not envy. It does not boast. It is not proud. It does not dishonor others. It is not self-seeking. It is not easily angered. It keeps no record of wrongs. Love does not delight in evil, but rejoices with the truth. It always protects, always trusts, always hopes, always perseveres. Bago yan, manalangin po muna tayo. Amang banal, salamat Panginoon sa umagang ito na ikaw ang Diyos na buhay, nagbibigay buhay, nagbibigay pag-asa, nagbibigay ng pag-ibig dahil ikaw ang unang nagmahal po sa amin. O God, ikaw ang source ng love. Bakit kami, Panginoon, minamahal po namin yung partner po namin, yung asawa po namin, at yung kapwa po namin, O God, that is the commandments, Panginoon, na ibinaba mo po sa amin, Panginoon. Hindi lang sa mga minamahal po namin, kundi mga kaaway po namin, O God. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito, Panginoon. We are super in love sa iyo, Panginoon. And before that, Panginoon, Lord, give me wisdom, knowledge, and understanding. Ganun din ang mga kapatid ko na mga kanig nito, Panginoon. Ibaba mo, Panginoon, yung wisdom, Panginoon, nagagaling sa iyo, Panginoon. Itago mo ako, Panginoon, sa iyong likuran, Panginoon. Ano man yung nabanggit ko, Panginoon, Lord. I-rebuke mo ako, i-correct mo, Panginoon. O God, i-train mo ako, Panginoon. And Lord, ang salitang ito, Panginoon, ay matanim sa matabang puso, O God, sa mga kinig ng mensaheng ito, O Lord God. Lord, this is you, Panginoon. More of you, Panginoon, none of us, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Ang Diyos na buhay, nagmamahal po sa amin, O God. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit, Lord God. Ang platform na ito, Panginoon, we rebuke all kinds of evil works in Jesus' name, internet connection, in Jesus' name, O God. Lord, hindi makapenetrate ng kaaway. I plead the blood of Jesus, O God. Lord, we wear the armor of God, the full armor of God, O God. Salamat po, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Praise God po sa Panginoon. Praise God sa bawat isa. Nakakapasok, hindi ko na makita. Yun, praise Jesus sa bawat isa. In love ako, sa tingin ko, in love ako. Normal ang ma-in love. Normal lang ang ma-in love. Amen po ba? Agree po ba kayo doon? Pa-heart react nga po dyan. But do not be driven by your changing emotions. Paiba-iba yun eh. Paiba-iba yan. Be driven by your purpose and passion. Kung may pangarap ka sa buhay, hindi ka papatalo sa mga temporary pleasures ng buhay.
Focus on fulfilling your dreams. Kapag bata ka pa, tayo hindi kasi fully mature ang prefrontal cortex natin. Yan yung part ng brain na responsible sa emotional control at decision making. Kaya mabilis pag mag-emote sa buhay, pero habang tumatanda tayo, doon nating realize na hindi tayo dapat gumagawa ng mga permanent decision based sa temporary emotions lang natin. Amen? Bago ma-in love, falling in love, i-consider natin ang 4 na bagay na ito. 4 things na dapat tama para maayos ang pakikipagrelasyon. Handa na po ba tayong malaman ito? Una, ayan yung mga points po natin. Una is tamang panahon. Kalawa, tamang dahilan. Ikatlo, tamang tao. Puro tama yan. Ika-4, tamang pag-aalaga. Let's start sa tamang panahon. First point po natin. True love has a perfect season. If you want God's best for us, yung God best, yung gobi natin, best for us, mangyayari lang iyan kung marunong kang maghintay at magpigil sa sarili. Everything is made perfect and its time. Hindi maganda ang hinog sa pilit. Mag-aral muna. Magpakahusay sa buhay. Magpaayos ng karakter sa Diyos. At matutong maghintay. Kapag matutong maghintay, sabi niya dyan, kapag matutong maghintay sa tamang panahon, umaayos ang karakter mo. Kapag matutong maghintay sa tamang panahon, umaayos ang karakter mo. Come on. Waiting is also about discipline. Anong pipiliin mo? Pain of discipline or regret? Walang discipline na masarap, but it will be worth the wait. Tutok ka muna sa purpose ni Lord sa buhay mo. Don't fall in love with the idea of being in love. Baka masyado ka nang maging consume sa idea na magkarelasyon at mawala na ang focus mo sa mga dapat mauna. Pag-aaral mo, o kung nag-aaral ka, nag-work ka, o ang Panginoon na siyang makakaayos ng love life mo, relationship mo, marriage life mo. Hashtag sa taktang panahon, sa tamang pagkakataon, sa tamang panahon. Bakit ba tayo naghihintay sa tamang panahon? Doon tayo sa tamang panahon. First point, ayan naman yung mga why you should wait in the right time. Yan yung points po natin. First, waiting helps form and develop our character and our capacity to truly love. Ikalawa, waiting helps you avoid experiencing the negative consequences of sexual impurity. Ikatlo, waiting honors God. Letter A, waiting helps form and develop our character and our capacity to truly in love. Upon waiting in the right time, our attitude na bibuild. Kaya nga sabi natin kanina, kapag matutong maghintay sa tamang panahon, umaayos ang character mo. Come on. Nabibuild yung character mo. Ecclesiastes 3:1, there is a time for everything, sabi ni Solomon. May mga bagay na dapat mangyari sa tamang panahon. Alam niyo po yung kwento about a boy na nakakita ng butterfly struggling to get out of its chrysalis. Nakita niya isang caterpillar, hindi pa nag-struggling. He decided to help. So gusto niyang matulungan, pinunit niya ang chrysalis para makalabas ang butterfly. Nakalabas nga ito pero may problema.
What appeared was just a caterpillar with shriveled wings. What the boy did not know is that the butterfly needed to come out of the chrysalis slowly. Dapat may development, dapat may process, may right time for it to activate the muscle that would help develop its wing. In this story, yung illustration po natin, merong consequences eh. In the same way that butterflies need to take time to reach their full potential. May development, may process. We have to wait we have to wait to get married, to have sex. Look at what it says in Songs of Songs, sabi niya dyan, 2:7. Do not arouse or awakening love until it so desires. Wait muna, wag atat. Magkakasala ka lang. Makapakanta tayo ng pagdating ng panahon, baka ikaw rin at ako. Kayo nang magtutuloy niyan. Ikalawa, yung B natin is waiting helps you avoid experiencing the negative consequences of sexual impurity. Negative consequences of sexual impurity ang bigat nito. Nilab ka lang naman. Kuya, teka lang. Parang ang lalim na. Oops, papiyalawin lang po natin. Unang possible consequences sa mga atat, gusto i-experience ang lahat. Una, AIDS, and STDs, other STDs or severe transmitted diseases. Kalawa, unplanned pregnancies, mga bata, nabubuntis ng maaga, and brokenness. Yan ang mga tatlong possible consequences. Mamaya, pwede kayong mag-insight mamaya para meron po tayo interaction mamaya sa insight session. Sa hindi marunong maghintay sa tamang panahon, alam ko marami kayong experience sa mga ganitong bagay. Pag na-engage ka naman na already sa mga ganyan, na-involve ka sa mga ganyan, isipin mo na may Diyos na nagbibigay ng second chances, many chances. Hindi pa huli ang lahat. Encounter God, turn to God, repent, recognizing yung mali mo towards God. Be humble enough. Admit yung wrongdoings, Lord. Nagkasala ako, pero I surrender all to you. Na conviction leads us to repentance. Pag nakukonvict ka, doon pala nagre-repent ka sa Diyos. Pag hindi ka na na-convict, iba na yan. But condemnation lead us to despair. Nagiging hopeless ka na. No? Ako kasi, nagawa ko na to eh. Parang wala ka ng pag-asa. Parang wala na akong pag-asa, Lord. Ayaw ko nang mag-serve kasi ginawa ko na ito. Na failed yung marriage life ko. Failed lahat ng relationship ko. Ba't ganito? Naging hopeless ka na. Kinokondemn mo na yung sarili mo. Na sabi nga, there is no condemnation in Christ Jesus. Amen po ba? Just wait, okay? Just wait, mga kapatid. And C points, waiting honors God. Paano? How? Paano natin ma-honor, mag-glorify si God sa season of waiting natin? Nasa first point pa lang po tayo, tamang panahon. Huwag nating pangunahan si Lord sa mga plan niya. Amen? Waiting to get married or in relationship, mag-jowa ka before having sex, saying, Lord, alam ko po na may plano kayo para sa akin. Kung will nyo na mag-asawa ako, I'll make sure na sa kanya ko lang po ibibigay ang aking sarili ng buong buo. So I'll be patiently waiting to get married, to have sex. Kami din, mga lalaki, may purity. Hindi po kami kaladkarin. Sabi ni Kuya Mike. Yan. Yun. Hindi po kami kaladkarin daw. So, nagtitiwala kasi tayo na mas alam ni God ang makakabuti sa atin. Amen? Hindi niya tayo ipapahama. 1 Corinthians 10:31. So whether you eat or drink or whatever you do, do it all
for the glory of God. Amen. Before doing anything, isipin mo muna, can I do this in front of God? Ikakatuwa ba niya ang gagawin ko? Mag-glorify ba siya with what I am about to do? Will it show or speak of His pure intentions for me? If the answer is no, pag sinagot ka ng Lord, no, then stop what you are doing on your own strength. It will be hard. Hirap po nun, kapatid. But you can ask God, who through the Holy Spirit will give you everything that you need to do the right thing. So yun po yung tatlong subpoints ng tamang panahon. Una po natin kanina is waiting helps form and develop our character and our capacity to truly love. Ikalawa, waiting helps you avoid experiencing the negative consequences of sexual impurity. And yung last is waiting honors God. Amen? Ikalawang point, tamang dahilan. Tamang dahilan. True love emanates from right motivation. Check your reasons for entering a relationship. Kapag ang motivation ng pakikipagrelasyon ay hindi tama, hindi rin maaaring magbunga ng tama. Kasi bitter root produces bitter fruit. Bitter root produces bitter fruit. Amen? Naghahanap ka lang ba ng jowa para ma-please ang iba? Nalulungkot ka lang ba o trip mo lang may kasama for experience pleasure? Next po, next. Relationships are meant to be permanent. Relationships are meant to be permanent. Kapag mahal ka, dapat may direksyon at hindi magbibigay ng konsumisyon sa iyo o sa iba. Kapag nagmahal ka, dapat may direksyon at hindi magbibigay ng konsumisyon sa iyo o sa iba. The goal must be marriage. The goal must be marriage. Come on, mga lalaki na nandito. Alagaan mo ang dangal ng taong mamahalin mo. Hindi iyong pakikiligin mo lang pero hindi mo siseryosohin. Huwag ganon, bad yun. Ang tamang dahilan po natin, next slide sis Mai, pakiligin mo, seryosohin mo, pakasalan mo. Amen? Kiligin lang ng naayon sa level ng commitment. Kiligin lang ng naayon sa level ng commitment. Commitment, anong commitment to? Commitment to marriage. May tamang dahilan. May tamang dahilan. Ano ito? Commitment to marriage. So, dumako po tayo sa third point. Third point po natin is tamang tao. Yung kanina is tamang panahon, right time, tamang dahilan, right motivation, right basta right, tamang dahilan. Ang tamang tao, third point po natin, sabi diyan, kailangan bang Christian siya? Kailangan bang Christian siya? Hindi po Christian ang pangalan. Kailangan bang Christian siya? Yes naman. Paano kung nakita natin sa church? Hindi po porket nakita mo sa church ay Christian na siya. Is he or she discipling others? Nagdidisipulo ba siya? Disciple ba siya ni Jesus Christ? Marunong ba siyang sumunod sa mga mentors niya? Baka hindi.
Or is he or she having intimate relationship sa Lord? Meron ba siyang intimate relationship sa Lord o pakitang tao lang? O baka naman John 3:16, di pa niya alam yung verse na yon. Paktay tayo dyan pag ganon. Diba? Baka Kristiyanohan lang. Nako, ang babala. Mapakanta tuloy tayo ng, ano yung kakantayin natin? Ikaw nga ba si Mr. Right? Ikaw nga ba love of my life? Diba? Puro tayo kanta ng mga ano ngayon na. Tamang tao. Are you the right one? Are you the right one? Tanong ng tanong kung nasaan na si right one. Sana yung God bless ko, Lord. Tayo ba right one na? Tayo ba right one na? We need to be the right person first. Kamusta naman ang kondisyon natin? Be formed first physically, mentally, emotionally, and spiritually. Hindi masamang tanong ang nasan na si Dawan. Nasan na si Dawan, hindi po masama yon. Pero hindi kaya ang mas magandang tanong kaysa dito ay, am I the right one? Ako pa ay tamang tao. Start yourself. Start yourself na magiging right one ka. Ngayon, kahit tama ang panahon at tama ang motibasyon, pero mali ang taong you fall in love with, pwede kang maging loser sa relasyon. Come on. Kaya tanungin mo si Lord kung siya na ba? Siya na ba? Maganda rin na involve ang iyong mga magulang sa decision making. Hindi mo rin kayang mahalin ng tunay ang isang tao. Hindi mo pa kilalang kilala. Ang tunay na pagmamahal ay nanggagaling sa idea na kahit ano pa ang kahinaan niya, kaya mong tanggapin kasi mahal mo siya, you know. And it takes time to know a potential partner. Huwag mabilis ma-in love. Also, kapag may sabit ang relasyon mo, naku, hirap na yun. May asawa pala, may BF, may GF pala. Itigil na. Hindi kailanman magiging masaya dahil mananakit ka ng iba para lumigaya. Outs. Come on. Yon. Awitin natin ng Wait for me, aking mahal. Yan ang lagi kong dinarasal. Tamang tao, tamang tao. Dapat ba mabait? Yun. Dapat ba funny? Dapat ba patience? Gwapo, maganda, sexy, mayaman. Yun. Matangkad ba? Dapat ba paputi? Ano ba yung standard po natin? Itong points na ito, what person do you need to become to be married ready? Una, a person who has faced and dealt with her own issues. Ikalawa, a person who can resolve conflicts na sa tamang tao mo pa lang tayo. Yan yung sub-points po natin. Ikatlo, a person who is financially responsible. A person who is practicing self-control and abstaining from sexual immorality. And 5, a person who has growing relationship with God. Letter A po natin, a person who has faced and dealt with his own issues. Marami sa atin, we are burdened with big problems. Pag nasa relationship niya na, pag sa marriage, status na. And deep issues. Daming issues eh. Doon na nga kayo eh. Dami nyo pang mga issues. Yan tuloy na apektuhan yung relationship nyo. It's how we handle them that matters. Some get into relationship and then marriage thinking na kapag kinasal sila, masusolve na ang lahat ng problem nila. Pero sa totoo lang, mas madadagdagan pa iyan. Ang marriage life, hindi ito kaning pag napasok ka, pag sinubo mo, pag napasok ka, iluluwal mo, hindi po ganun ang marriage. Hindi po ganun ang relationship. Many people enter into a relationship carrying heavy baggages. Ang dami pang mga baggages from their past dinadala sa relationship.
mga issues sa family and other previous relationship which they bring into a marriage, into a relationship, nakakaapekto ang bigat ng mga ito sa pagsasama ng magkarelasyon o mag-asawa. Kasi kadalasan hindi sila fully aware of what they are carrying around. Natatamaan ang partner nila o sa kanila ito pinapasa. Past life, extra baggages. Ang dami yan, past life na yan. Sobrang lawak yan. Tuloy, naapektuhan ang kanilang relationship. What baggages are you carrying right now? Sa relationship nyo, identify yung heavy baggages na dinadala mo sa relationship. Identify the things that trigger you and reflect why such things bother you. Are they unresolved issues from your past? What is holding you back from completely loving? Figuring this out early on will greatly help you deal with it. Dapat madidil nyo na yan. Yung own issues na yan. Alamin mo muna saan galing ang problema. Ikalawang points, a person who can resolve conflicts. Emphasis po natin mga conflicts na to. Different people have different opinions, yes. For instance, even something as simple as favorite, yung hindi kayo magkaano ng favorite color, favorite flavor, ng magkaiba kayo magkaiba tayo, ganun paano pag sa mas malaking bagay? Doon pa lang sa maliit, nag-conflict na kayo. So, hanapin mo yung person who can resolve conflicts sa maliit na bagay at sa malaking gusot. Dapat nare-resolve nyo yan, nare-resolve nyo yan. Hindi kayo agad-agad nag-aaway. Healthy relationship do not mean yung partner mo dapat mo hindi mo siya awayin. Hindi yung, pag mag-asawa, sige, yung mga plato, wala na. Nagbasagan na. Ang kaibahan lang ng mag-asawang ito, marunong silang humarap at mag-ayos ng mga conflicts nila. Diba? Yung mga healthy relationship. So ngayon pa lang, alamin mo na paano kung mag-resolve ng conflict. Ikaw ba yung tipong maninigaw at nagbabasag? Sige, basag. Basag ng pinggan pag galit. Sige, block agad. Yung tipong nagbibigay lang ng silent treatment. Tahimik lang siya. Huwag pansinin. Walang pansinan. Kulang na lang, invisible yung kinainisan mo. Yung kinakausap mo siya tapos hindi siya nagsasalita. Ay, nako, alam mo na. Aralin mo na rin paano mag-resolve ng conflict ang partner mo so that you'll know how to approach them. Avoid getting into fight when you're angry. Hindi yung kapag galit ka, automatic na mag-aaway kayo agad. When things get overwhelmed, learn to stop. Stop, hindi po kibulo yan. Stop. Stop tuloy siya. Letter S, stop. Whatever you're doing, just pause. Sige, kalma ka lang. Pause ka lang. Then, take a deep breath. Inhale, exhale. Ganun. Tapos, mag-counting ka 1 to 100 hanggang mawala yung galit mo. 1, 2, 3, 4, 5, kahit 1,000 hanggang hindi pa mawala. Counting ka in mind. Baka pag nag-counting kang lakas-lakas pa, mas lalo siyang nagalit. Basta counting lang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1 to 1,000. Ganyan. And observe. Pag nagagalit ka, observe. Notice what is happening around you. What you're feeling about it. Observe ka lang. Hindi ka atake agad. And proceed with caution. Hindi po. Compassion. May empathy. May humbleness. Hindi agad-agad magagalit. Bakit? Nasaan ka pumunta? Bakit hindi ka nagchat-chat? Bakit ganito? Ganyan.
tagal-tagal mong mag-chat, mag-reply. Hindi ganon. Dapat wag mong hawain. Tignan mo kung anong cause, anong dahilan. So, kailangan mag-pause, kailangan mahinahon muna, maging observant, tapos mag-proceed ka with compassion. Kapag galit ka kasi, there is tendency to say things you'll regret afterwards. Sisi ka tuloy, nasabi mo na lahat, pero ikaw pala ang mali. Ay, mahirap noon, kapatid. Diba? Always try to respond with love pa rin, or at least in a calm manner. Kalmado lang, parang Ilongga. Nasaan ka na? Bakit di ka pa Mas gano'n, kalmado yung mga Ilonggo eh. Diba? Pagtitimpi, self-control. Sinong Ilonggo dyan? Ilongga dyan. Ephesians 4:26-27, in your anger, do not sin. Yes. Do not let the sun go down while you are still angry, and do not give the devil a foothold. Pag nagalit ka, dapat hindi na tayo magkakasala. Do not let, wag nang palubugin pa yung araw. Para nyo nang gusot nyo. Kung may kaibigan, katrabaho, classmate, o kapamilya ka na kinainisan o kinakasamaan mo ng loob, practice by making it right before ending the day. Let them know how you feel and that you're ready to make amends. Huwag nang patagalin pa, magkaayos na kayo. Do not be historical. Yan kasi yung nung nakaraan hindi mo ako pinansin. Nagiging historical ka pa. Huwag mo nang, do not bring up what happened in the past when something made you angry at the present. Walang sumbatan. Huwag kayong magsimbatan. Don't dig up old hurts. Ikaw kasi, ang ganda-ganda na tapos nagkaroon ka ng tuloy. Huwag hayaang dahil lang sa maliit na bagay o dahil sa may bigla lang sa inyo at nabigla lang sa inyo ay kaaway na kayo. May nasabing hindi maganda at the moment ay wawasakin mo na ang pagkatao ng kausap mo. Treat everyone with respect and try to look at things from the other person's point of view. Learn how to empathize. Yung C po natin, a person, right person na kung saan who is financially responsible. Alright? Do you know what is one of the major source of conflict? Bakit kayo nag-aaway? Sorry. Mga couples na yan, mga natin, dahil sa money. Money. Mag-ready ka na kung paano mag-handle ng pera. Person who financially responsible. Kung paano mag-handle ng pera. Usually, money problems can be traced to irresponsibility. Irresponsible pag useless yung mismanage ng pera. Laziness, poor planning, or just plain ignorance about money management. So why not learn how to be financially responsible? Yung mga gustong magkaroon ng partner in life, dapat financially responsible. Amen? Amen tayo dyan, amen. You need to be financially responsible. What should you do? Ito yung mga simple lang, 5 simple steps. Una syempre, pay your debts, walang utang-utang, aray. Huwag mong utang-utang dyan. Dito pa si Brother Richard, tulog na yun. And save, dapat may ipon ka, dapat may ipon siya. Dapat walang utang. Amen? And give to the Lord tithes and offering. Dapat giver siya sa Panginoon. Manage your bills. Nakakapag kayo ng mga bills. Ma-manage nyo. Pag-uusapan nyo kung marriage couple kayo. Practice generosity. Dapat mapagbigay tayo. Hindi lang sa Lord, sa kapwa nating Kristiyano. O sa ibang nangangailangan. Ayan yung simple
tips about money management na kailangan pag naghanap ka ng right person, dapat financially responsible. And number 4, a letter D, a person who is practicing self-control and abstaining from sexual immorality. So, patience and self-control. Yan yung big words in relationship or in marriage. Gumagawa ang magkarelasyon ng maraming desisyon at goals in life. Dapat ang goals mo, marriage, pag ano pa lang kayo, dapat ang goals mo ganito, may self-control kayo sa lahat. Diba? Mahaba-habang pasensya at matinding self-control ang kailangan para ma-achieve ang mga ito at mapanatiling payapa ang lahat. Mga singles tayo dyan. Advisable na as early as now, matuto na kayong magkaroon ng mahabang patience. Hello? At self-control. Sa Proverbs 16:32, better a patient person than a warrior. One with self-control than one who takes a city. One way to practice is to wait on God's timing to have sex. Practice sexual abstinence. Dapat nagko-control mo yan. Magkaroon ng self-control, pigilan ang sarili na maging physically intimate with other person. Don't practice that before marriage. Isa sa misconception ng usaping sex is that practice makes perfect. Ang dapat na pinapractice ay self-control. Ang self-control po ay kasama sa bunga ng banal na espiritu. If you get into a romantic relationship, decided agad kung saan ang limit nyo. Dapat may limitation tayo. Mga single, may mga in relationship dyan. Mga nanay at tatay po natin nandito, makinig. Alam kong dami nilang i-advise sa atin mamaya sa mga Dapat magkaroon kayo ng limitasyon sa mga in relationship to expressing love. Avoid yung premarital sex, stay away from porn, choose where you hang out, and find other non-physical ways of expressing love. You can watch movies, join weekend workshops, prayer meetings sa church nyo, magkasama, volunteer together. Write kung ano-ano, mga hobbies nyo. So give thoughtful gifts just to let each other know that you're thinking of them. And so many more. Marami pa mga kaparaanan na godly practices. Just do something for or with him, her na wholesome. Yung one effective way to avoid temptation is to simply not spend the night together, na kayo lang dalawa. Make sure you're home and sleeping in your own bed. Yung tipong i-text mo na lang siya ng good night, nandun lang naman sa kabilang kwarto. Sweet dreams, ganyan, kilig pa rin, di ba? Amen. And letter E, yung person, tamang tao, na kung saan who has a growing relationship with God. Yes naman. Nasaan si God sa buhay mo? Does He have a place in your life from Monday to Saturday and hindi lang tuwing Sunday, tuwing mag-church ka lang kapag nagpupunta ka sa church? Love Him with all your heart. Dapat mahalin mo si Lord. Get to know Him more by reading His Word. Find a church filled with people who can help you grow spiritually. Pray. If there is a hole in your heart, know that only God and that other person relationship can fill it. Si Lord lang ang makakapag-fill ng hole sa puso mo, yung brokenness. Dapat growing relationship with God. A person, right person who has a growing relationship with God. Importante. It's important to have a growing relationship with God kasi He who made you knows what best for you. Alam ng Lord yan. Kapag kasama mo si Lord, kapag kasama mo na siya
siya, muna, ano yung tawag, anong kanya, kapag, blur dito. Kapag kasama mo na siya habang single ka, yon, makakaasa ka na mananatili siyang kasama mo kahit may asawa ka na. Si Lord yan. Si Lord ang lagi mong kasama. Nung na ano ka, broken hearted ka, kasama mo si Lord. Kasama mo talaga si Lord. Kahit anong mangyari, sasamahan ka ng Panginoon. He will keep you and your relationship kapag pareho kayong mag-decide na sundin siya. Dapat God-centered ang pipiliin mong tao. Parehas kayo. Song of Solomon 2:11-13. Sabi diyan, see, the winter is past, the rains are over and gone, flowers appear on the earth, the season of singing has come, the cawing of dove is heard in our land, the fig tree forms its early fruit, the blossoming vines spread their fragrance. Arise, come, my darling, my beautiful one, come with me. Isipin mo na lang na winter time ngayon. Tahimik ang lahat habang hinuhubog ka ng Diyos. Huwag magmadali dahil darating din ang spring. When the right time comes for you to get married, to get into a relationship, you can tell the right person, thanks for waiting for me. Thanks for waiting for me. So, piliin ang tamang tao na mas mahal si Lord. Don't be literal. Don't be, wag po nating dito. Piliin ang tamang tao na mas mahal si Lord. Ay, lagi siyang palasimba. wala na siyang time sa akin. Huwag kang mag-selos nun. Amen? Ika-apat na points po natin, tamang pag-aalaga. Tamang panahon, tamang tao, yan naman, tamang pag-aalaga. Kapag natagpuan mo na yung tamang tao, the right person, tamang panahon, sa tamang panahon, always remember that true love involves nurturing. Dapat inaalagaan mo. Falling in love is different from staying in love. Come on. Ang sikreto, yung mga may asawa, parang sila, nare-refresh sila. Oh, ganito kami dati ganyan. So, true love involves nurturing. Ang sikreto ng long-lasting relationship ay conscious loving. Walang tigil na pagmamahal sa kabila ng kahinahan at pagsubok. Kahit may muta pa yan, sige, mahalin mo. Kahit hindi pa nagmumumog, mahalin mo lang. Diba? True love is patient and kind. Ihanda mo ang sarili mo para sa responsibilidad na iyan. Grow in different areas of your life. Kaya nga ang pag-aasawa ay hindi dapat minamadali. Come on. Pero higit sa lahat, dapat alam mo kung saan hanapin ang true love. Saan ba hanapin ang true love? God bless. Dahil mahirap magmahal ng tao kapag hindi mo nararanasan ito. Higit sa pagmamahal ng tao, the greatest love relationship you could ever have is your intimate relationship with God. Hindi ka niya sasaktan kasi hindi ka niya iiwan o pababayaan. Siya lang ang pwedeng magsabi sa'yo na, I love you with an everlasting love. Kasi si Lord, ang source of love, siya ang unang nagmahal sa atin. Sure iyan, sa Kanya lang may forever. As a conclusion, Jeremiah 31:3, the Lord appeared to us in the past, saying, I have loved you with an everlasting love. I have drawn you with unfailing kindness. Hindi nagbabago ang pag-ibig ng Diyos. Everlasting love. My forever love sa Lord. Amen? Panghabang buhay.
Hindi yan isang linggong pag-ibig lang. Hindi yan. Ang Lord, nagmamahal siya, higit pa sa inaakala mo. God makes everything beautiful in its time. Amen? If it's part of God's plan for you to get married, na ito naman talaga ang honorable end goal in romantic love. God revealed this sa tamang panahon. Maiwasan ang pagbigo kung pinipili na si Lord ang manguna sa mga plano at desisyon mo. Amen? Si God is the author of love. Amen? If it is part of His will for you to get in a relationship someday, you can trust Him to reveal to you the right time, the right person, the right motivation, and the right way to love. In love ako. Sa tingin ko, in love ako. Bago ma-in love, i-consider po natin yung 4 na na-discuss po natin na main points, yung major points po natin. Apply po natin. Dapat nasa tamang panahon. Wag atat, wait muna. Amen? Ikalawa, may tamang dahilan. Ano ba ang motives mo, purpose mo? Dapat pakasalan mo. Hindi mo lang siya pakikiligin. Dapat pakakasalan mo. Come on, sa mga gusto magpakasal dyan. And 3, sa tamang tao na mas in love kay Lord, na mas mahal si Lord. And 4, ika-4 na points, dapat tamang pag-aalaga, nurturing, mula courtship to marriage eternity. Iwan ko ang tanong na ito sa unang nasabi ko na yan. Kanino ka in love, kapatid? Kanino ka in love, kapatid, ngayon? Bago tayo dumako sa ating panalangin, pangwakas na panalangin, tayo po ay umawit muna sa ating Panginoon. Praise God sa bawat isa. Heart react nga po dyan. Heart react po. Heart react. Yun. Amen. Praise God. Ate Rizal, Ate Zel. Wala na akong boses Thank you, Lord. Praise Jesus alone.
ayokong mahuling kaso ang plano. Siguradong di ako nag-iisa sa kinalalagyan ngayon. May mga batong tumama sa mga nakikinig sa akin ngayon. Matatapos na ang ganda, nakakarilit ka na, natamaan ka na rin, diba? Huwag mo na itong ikaila, mahihiya kapag ganito rin ang prayer mo, diba? Ayokong sa plano mo. Kahit sundan sa'yo, ayokong tumayo sa kalooban mo. Hindi ko na naramahin galing sa'yo, Panginoon, magkamit po. Ayokong unahan ang plano mo. Siya na talaga, tulungan mo ko pa, ayokong mamuling kaso ang plano mo. Kung siya na talaga, Lord, tulungan mo ko ha, ayokong mamuling kaso ang plano mo. Yes, Lord God, maraming salamat po, Panginoon, sa napakagandang mensahe na binaba mo, Panginoon, sa oras dito, Panginoon. Kung ano mang status po namin sa buhay, nasa marriage life, sa marriage, Panginoon, relationship, singles, Lord God. Lord, salamat sa reminder, salamat sa mga points, Panginoon, na binaba mo, Panginoon. Lord God, alam ko maraming testimony ang bawat isa, lalong-lalo na po, Panginoon, yung mga may asawa na po, Panginoon. Lord, touch them, Panginoon, to give insight, advice, Panginoon, sa mga katulad po namin, O God, na singles in relationship, O Lord God. Salamat po, Panginoon, at part, Panginoon, sa aming journey, Lord God, ng testimony na ikaw pinataas, Panginoon. And Lord, na itama nila, Panginoon, ng kanilang mga past, Panginoon, na hindi ka nais-nais, and naging Christian sila in relationship. Lord God, ikaw ang naghubo sa kanila, O God. Salamat po, Panginoon. Lord, pagpalain mong bawat isa, Panginoon, nakapagandito, O God. Na-remind kami sa bawat isa, O God. Thank you, Lord Jesus, na may tamang panahon, na may tamang tao, na may tamang pag-aalaga, at tamang dahilan, O Lord Jesus, ang matatagpuan po namin. God bless po namin. Yes, Lord. Ikaw ang nagmahal po sa amin. Unang nagmahal po sa amin, O Lord. Yes, Lord Jesus. Praise you, O God. Speak love, Panginoon. The agape love sa bawat isa. Speak blessing upon blessing. Restoration, O Lord God, in the heart. Thank you, Lord. Wala hanggang pasasalamat sa iyo, God. Salamat po, Panginoon. Yung kalooban mo lang, Panginoon, matupad. Hindi po ang kalooban po namin. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Praise God po. Back to you, Pasi. Thank you, Lord. Amen. Glory to God po. Ito po, praise God, ng Panginoon. So, dapat tayo sa